Hi guys! Welcome back my YouTube channel. Good morning to everyone. Good morning. Here in this episode, ito na naman ang lola nyo magluluto ng isang very simple, very basic simple recipes. Ang aking favorite na chicken. Ayan, magpa-fried chicken po tayo today. At namiss ko na pong mag-fried chicken. Ayan guys. So, ito ay tinimplahan ko na po ng wala po kasi akong paminta, Olida, salt, and magic sarap. Ayan guys. So, at what do you call this? Ipiprito lang po natin siya na very simple. This is for the breakfast po. Ayan guys. So, painit na po ako ng oil and ayan, medyo mainit na po siya. Ayan guys. At papartneran po natin ng cucumber. Ayan, cucumber salad. So, ayusin po natin yan guys. So, ihulog na po natin. Let's go guys. We can cook this one. This fried chicken. Very simple lang po. Fried chicken lang muna tayo. Bumili po ako ng isang pack noon. This one. Dito siya nakapack. So, only 13.50. So, may 20 reals po ko last night. I go to the family food center and I buy 1 pack of chicken. Kasi yun lang po ang aking pera. Ayan guys. At papartnera po natin ng cucumber. Ayan. Wala pang gaano tulog ang lola mo kasi this few days ago sobrang busy ng lola mo. So, I go to my health center and also one of my friends, they want to celebrate advanced celebration of my birthday ng lola mo po. Ayan. Lola na tayo kasi namumunti ng ating mga white hair. But we are lucky kasi we are still alive. So, dapat po tayong mag-thankful kay God. Ayan. So, they have a lot of trials, guys. So, dapat enjoy lang natin ang life natin. Huwag tayong magpapa-stress. Huwag ma-high blood at huwag tayong magdi-discriminate ng ating mga kapwa. Ayan. Huwag tayong maging selfish na pag masaya ang iyong kapwa is kailangan yung i-bashing or i-buzzer or kung ano-ano sinasabi nyo sa kapwa nyo. Masama po yun guys. Ayan. So, magprituhan muna tayo habang iniinit natin yung oil. Ayan. So, itong preparation ko po na to, since na dalawa lang po naman po kami ni Sir Robert kakain, nagprito po ako ng fried chicken na take 2 pieces kami na chicken. Actually, dinagdagan ko kasi baka kulangin po siya. Ayan. So, hindi po pwedeng puro fish na lang, puro vegetables na lang. Kailangan i-manage po natin yung pagkain. Kailangan level na po yung pagda-diet. So, at age of 60s, 40 to 60s, kailangan mag-start na po tayong vegetarian, mag-diet, healthy diet, and more on vegetable, fish. At huwag po lagi tayong mag-meat ng pork or beef, ganyan. Kasi nakaka-high blood. Kasi pag high blood ka, hindi mo na alam po sino ang sinisigawan mo, inaaway mo, kahit hindi mo pa siya kilala, kailangan mong awayin, yung mga ganon, mga basher na ganon. Kailangan mo mag-discriminate ng tao, kailangan mo mag-degrade ng tao. Masama po yun guys. So, kailangan pag tumulong tayo sa kapwa, yung nasa puso. At kailangan, kung hindi ka na rin lang makakatulong guys, huwag kang magsasalita ng mga masasakit na salita, lalo na pag sa taong nakakatanda sa'yo. Yan guys, tanin nyo lang yan, hugot yan. Okay guys, so talagang maraming mga basher guys, talagang maraming tao, kung sino pa yung kapwa natin Pilipino, at sino pa yung pamilya natin, sila pa yung mga nagbabash, sila pa yung nagdi-discriminate sa kapwa nila, hindi man lang nila naiintindihan, nararamdaman, at suporta sana sa kanilang pamilya. Ayan guys. So, ikain na lang po natin ng chicken. At dapat, lagi kong sinasabi sa lahat ng mga, hindi lang sa OFW, this is overall, no? Okay? Kailangan, huwag tayong mag-discriminate ng kapwa natin. At pag tumulong tayo, dapat nasa puso. My face. Ayoko matalpikan ng face ko, guys.
Yan, medyo natututo na ako ngayong mga magluto. It's very simple. Maraming mga galing dyan na magluto. Gaya na sabi ko po sa inyo, kung ano nandyan lang sa fridge at binigay ni God na biyaya, yun lang ang ating iluto. So, this is my daily lifestyle, my day. So, ipagluto lagi ang ating kapwa, ang ating taong tinutulungan. Yan, kasi nakakaawa naman. Sooner ikukwento ko kung ang dami kasi nagtatanong sa akin. Ayan, abang tukwento tayo ko. Sino ba tong si Tatay Robert in my life? So, mind your own business kung sino ang tatay dito sa in my life. Kasi from the start, sinunto ko na yan at dito sa Doha, kung sinong nakakakilala kay Sir Robert. Si Sir Robert kasi, siya yung tipong tumutulong sa ating mga kababayan din. Kapareho ko yan. Kung anong mayroon kami, talagang tumutulong po kami sa mga OFW. Ayan. Tinuturing ko, malaki ang respeto ko din as kuya, tatay, business partner, lahat na. Kasi nakakaawa talaga at yung tao na yung tipong iniwanan ng pamilya. So, but anyway, ganoon talaga ang buhay, even me, talagang iiwanan ka, walang permanente kasi. So, ako naman, naghanap ako ng daddy image. So, matanda na si Sir, kailangan din natin siyang alagaan, i-take care at i-guide. Talaga nakikipag-away ako pag once na mali at inilalait-lait nila yan. Ayan. Hindi pwede sa akin yung mali. Hindi pwede sa akin yung haram. Ayan. Ang lagi kong hinihingi sa mga OFW, kaya respetado po dito, small respect lang guys. So, yan, isa lang na natin relationship din. So, medyo matagal-tagal itong lulutuin. So, kwentuhan muna po tayo habang sa susunod po na aking content at ang ating video, no? So, magdi-discuss tayo ng motivation of manners, motivation of the language, yung ganyan, at motivation of the business sa mga OFW na at mga, hindi lang OFW, overall po yun kasi talagang about sa mga spare o may experience yung mga stress, mga high blood, mga ganyan, lalo na ang high blood or low blood or may mga anxiety is talagang nakakasakit minsan ang damdamin yung mga ganyang klaseng tao na maninira ng kapwa. Ayan, na hindi nila alam ang nangyayari sa kanilang mga kapwa. Ayan, medyo may hugot. No guys? Kasi ang pangit, unmanners po talaga, unethical po kasi yung mga taong hindi marunong magpahalaga sa kapwa. Magbasa minsan ng Bible, nasa Biblia yan, huwag kayong malait ng inyong kapwa. Ayan. Ganun lang po talaga ang buhay. So, tanggapin lang po natin. Ipag-pray po natin yung mga ganung klaseng tao, no? So, ayan. Masarap talaga ang chicken na to kasi i-golden brown ko po siya. Ang hapikon lang kasi kung sino pa yung pamilya mo, no? Hindi sa family ko, mabait ang family ko at may mga pinag-aralan at professional, no? Yung other family, no? Kung sino pa yung family nila, yung pa yung i-discriminate niya, ano yung wala namang karapatang sumaya yung tao, yung kapatid nila or pamilya nila. Pag ganun, huwag nilang pipilian kung sino ang magiging huwag nilang husgahan or sino ang pipiliin nila maging partner. Huwag ganun, kasi nakakaawa ang tao. Ang naobserbahan ko sa mga OFW, may kilala po yung ganun, no? Yung talagang iniwanan ng pamilya, tapos pilit na gusto sumaya, iniwanan na nga, dinidiscriminate pa, talagang hinayaan na lang, multi mong pagkain wala, as in wala talaga, since nung, ayan, talagang naobserbahan ko siya, kanya siya yung tumulong, siya na nga yung tumulong, siya pa yung napasama, as in, kukwento ko lang yung mga naobserbahan ko sa mga OFW, no? Na hindi alam na pamilya nangyayari, tapos kung sermonan siya, nakakaawa talaga, umiiyak na lang po talaga siya, as in matanda na yun, umiiyak na yung matandang yun, pero tinuring ko po yung tatay, as in, sobra, napapailig na lang ako sa mga ganung klaseng pamilya na talagang
grabe, naaawa po talaga ako. Pero walang ibang inisip yun, yung taong yun, nakilala ko, isang kanyang magulang. Saludo po ako sa kanya kasi ako kasi family dedicated. Mahal na mahal ko din ang aking parents, no? At hindi siya umaasa, hindi siya humingi, ayaw niya maging pabigat sa kanyang pamilya. Yung nga lang nakakaawa yung sigaw-sigawan siya, discriminate siya, hindi nare-realize ng kanyang pamilya. So, tatahimik na lang yan. Hindi niya alam nangyayari kasi binuhos niya yung trabaho niya, hardworking niya, at wala siya pakialam sa pera, ngayon nung nawalan po siya, ayan sa mga OFW, maging magtanda po tayo, nung nawalan po siya, is guys, nakakaawa, kumbaga, mabuti na lang may mga kapwa Pilipino na OFW, at ako talaga ang aking mission is sa mga OFW, the journey of OFW, natutulong hanggat kaya mo, hindi lang sa financial, moral, and spiritual support for them, no? So, as in, grabe talaga yung observation ko sa taong to na, alam mo yung parang super, may kilala akong gano'n na super mayayaman ang mga pamilya nila, and then magtatanong ko, okay ka lang ba dyan? May okay bang gano'n na talagang ganitong disaster at crisis dito? Walang okay. Kasi yung number one, matanda na. Paano magtatrabaho ang age na matanda na, di ba? So, wala rin magawa. Dahil sa mga nagbiktima sa kanya, as in, wala rin siya magawa. Kasi may pag-awa siya, pinagpe-pray na lang niya yung mga taong nakagawa ng kasalanan sa kanya. So, I'm lucky, andito ko na ginawa ng way ni God na tumulong sa kapwa natin. Ako kasi tumutulong po ako mostly sa mga bata. So, I have a charity foundation. So, matatanda din kasi alam ko, nasaksihan ko din ang hirap ng aking magulang, ang aking nanay at tatay, lalong-lalo na ang aking nanay. So, grabe. Walang ibang inangad kundi umuwi, makapili ang kanyang nanay, pero grabe ang mga kapatid. Ang hirap lang po kasi magsalita sa kapwa, pero hindi ko nagugustuhan yung mga nangyayari na ikaw na nga tumutuloy ko kung mapapasama yung ganun, guys. So, grabe talaga. One time, humingi ako ng tulong sa pamilya niya, pero nakarinig pa ng mga masasakit na salita. So, in-ignore na lang yun. In-ignore na lang namin yun. Hinayaan na namin. So, nagtulong-tulong kami mga OFW, mga kaibigan niya, mga kaibigan ko, lalo ng mga kaibigan ko na to support him. Kaya lang, talagang for now, disaster phases po talaga. So, wala namang problema sa amin. Dito kasi sa Doha is, guys, dito ko nakita yung tulungan ng OFW, lalong-lalo na po sa pagkain, guys. As in, grabe. As in, andyadyaan ng charity foundation din na may time na pwede kang humingi ng tulong, yung ganun, para sa mga OFW. So, guys, ayan, medyo mahaba-haba na, guys, pero mayroon kong part 2. Talagang sariling isusolo ko to for the motivation of OFW, no? Kasi ang dami na wala ng namihina ng loob, no, guys. So, ayan. So, medyo nag-golden na, guys. So, ayan, hiniwaan ko lang. So, balik pa rin lang natin, alternate. Yan, kung sino man ang makakapanood ng mga itong video ko sa mga iba't ibang, ayan, na-adjust ko na. Yan, guys. At may mga pamilyang ganyan na senaryo, wag nyo namang i-discriminate o i-degrade ang iyong kuya, ate, yung ganun, kapatid, wag ganun, kasi hindi nyo alam ang nangyayari. At ang mga OFW kasi, masikreto yan. Kahit hindi okay, sasabi okay, para hindi mag-alala ang mga kamag-anak. Yung ganun. Common sense na lang. Pag sinabi mong disaster, COVID nga, di ba? Lahat apektado. So, napapailing na lang po talaga ako. Ayun, guys. Unless po ang mga
pamilya is isang users or gold digger, walang pakialam, kanya-kanya ka talaga. Naawa talaga ako. Lalong natouch lang ako nung time na sinabi sa akin na ikaw na lang pamilya ko, Nikki. Awang-awa ako, umiiyak ako nun. Sabi ko, sige, I will do my best to help them. Hindi lang siya. Kumbaga, marami akong natulungan dito. Ang dami kong mga engineer na natulungan. Sooner, malalaman nyo din pa ano ang mga mission ko, kung ano yung dedicated ako sa mga OFW na kagaya ko. Ayan. I'm lucky kasi hindi po ako pumunta dito para workers. I'm the businesswoman na talagang entrepreneur po ako to traveler of any countries. Ayan. So, I chose this country because I love this country na mag-stay dito. Ayan. So, na-observe, pag may kapwa ako na nangangailangan ng tulong, lalo ng mga OFW, tumutulong po talaga ako sa aking mga kapwa. Yun nga lang, sometimes di mo maiwasan yung magbabash, yung ganun, yung mamalitin ka, lalo na yung mga mayayaman. Ganun talaga, tawanan na lang po natin. Kasi yung, naniniwala po ako din na, mas, yung mga ungaw na tao, yung madaktak na tao, walang patutunguhan yun. Mas naniniwala ako din yung tahimik na tao, at may iniisip yan na katuturan at makatotohanan. Yun. So, ako sa inyo guys, huwag kayong manghusga ng kapwa nyo. Nasa Biblia, magbasa tayo ng mga Biblia. Yan. Sorry guys ha, kasi talagang may time naman po talagang nakakatipon minsan. Pero ako hindi ako napipikon. Tumatawa lang ako. Pinagpipray ko guys. Ayun. Para may share lang tayong aral. Huwag maghusga ng ating kapwa. Mapakapatid man yan, mapakapwa man yan, mapamagulang man yan. Lahat. Lahat. Mas maganda na yung silent ka na lang po. Ganun. So, ayan guys. Medyo ang garden na. Mas gugustuhin ko pang mag-garden ng ganyan ng konti. So, ganit. After nyan, check po natin guys. Mamaya po ang plate po nyan. Yan guys, luto na ang ating simple breakfast with patapins ko noon na tomato and cucumber, onion, and tomato. Ayan. So, partner yan dalawang guys. Stop muna sa eggs. Ayan. Iyan lang ang very simple na breakfast. Ayan guys, luto na to and mag-prepare na po tayo ng breakfast at kakain na po tayo. So, hanggang dito na naman guys. Thank you for your support. Please like and share and comment down below. And please subscribe and bell the notification and please subscribe my YouTube channel. It's me again, Saidi.